Hello guys, paano mag-fill out ng Marriage Certificate Application Form? Okay, ito ay galing sa PSA. Dito sa unahan, request for. Kung anong gagawin niyo, halimbawa itong copy issuance, kailangan nyo ng kopya. Chika nyo yan. Kung authentication, chika nyo yung authentication. Requirements, your valid government issued ID. Chika nyo yan. Kung nakalagay dito sa pangalawa naman, F, representative, valid government issued ID of representative. Yung yung valid government issued ID, halimbawa, PhilSys, yan. SSS, yan. Sign authorization letter and valid government issued ID of the document owner. Okay. Kailangan din ng ID ng may-ari. Yung valid government. Tapos authorization na may perma ng may-ari. Dito sa pangalawa, ang nakalagay dito, marriage reference number. Kung wala, huwag nyo nang lalagyan yan. Bakantiin nyo to. Dito sa susunod, marriage certificate detail. Okay. Dito na lalagay yung husband. Okay, husband, pangalan ng asawa mo. Pangalan ng asawa mo. Reyes, Jason, middle name, Cross. Dapat yung mga box na yan per letra. Okay. Dito naman, kung ikaw yung lalaki, yung ilalagay mo rito, yung pangalan ng asawa mo. Dito, kung ikaw ay babae naman, yung pangalan ng asawa mong lalaki. Okay, dito na tayo sa wife, middle name. Okay, yung pang-apelyido, first name, tapos yung middle name. Ang ilalagay ay yung noong dalaga pa siya, noong hindi pa siya nag-aasawa. Okay, dalaga. Yung pagkadalaga ang ilalagay na apelyido niya sa middle name. Dito naman, date of marriage. Kailan kayo nagpakasal? February 14, 2024. Place of marriage. Saan kayo nagpakasal? Pasay City, NCR. Halimbawa lang to ha. Purpose of your request. Saan mo gagamitin tong request mo? Halimbawa, kadalasan to, passport. Yan. Kukuha ka ng passport. Yan, lagay mo. O claim benefits loan, mga ganon. Okay. Dito naman tayo sa kabila. Requester details. Yung nagre-request mismo. Ikaw na nagre-request. Lagay mo yung pangalan mo rito. Kompleto pangalan. Ito yung mga sample. Yung address mo, lagay mo rin. Yan. Tapos mobile number. Kung wala kang mobile number, telephone number. Pero kung siguro naman, meron yan. Dito sa bandang baba, conform. Yung pangalan mo, na ikaw na nagre-request. Tapos pipirman mo dito yan sa ibabaw. Kasi nakalagay dito, requester or authorized representative signature over printed name. Pangalan, tapos pirma. Government issued ID number. Yung, halimbawa, Philippine National ID, dito, ilagay mo. Tapos yung number niya. Tapos dito sa baba, wag mo nang gagawin yan na susulatan. Kasi ang magsusulat na dyan ay yung taga PSA. So ito na mismo, yung form na to, gayahin mo lang. Ibahin mo lang yung dito, yung requirements, request form, ganun lang. Ibahin mo lang yung nakalagay. Pero ganyan na ganyan. Okay guys, ganoon lang po.